Palang araw sa ating lahat. Ako po si Binibini Nicole Gilipot at ang aking tatalakay ay patungkol sa kaugalian ng pag-aasawa sa Batangas. Ngunit, bago yan ay meron muna akong inihandang mga larawan na kung saan ay huhulaan mo kung anong klaseng hayop mo. Ang sabay ay balisahin mo na ang iyong mga isipan. So, handa na ba? Manok, anong Lizelle? Sabi ni Lizelle ay manok. Okay, titignan natin kung ito ba ay manok. Ito manok. Sayang. Ang mga kahuli ng sagot ay magkakaroon ng ganito palang sa Tuesday na kay Kalina. Okay, pangalawang litrato. Ang gustong sasagot ay tumas lang pa ng kamay. Okay, pangalawang litrato. Pamanhikan. Tama. Maraming salamat, Binibini Pilian. Tamang ideya ni Binibini at ang pag-aasawa, ito ay sa pagplano, di ba? Kasi ang pag-aasawa ay isa sa mga proseso sa pagpapakasal na kung saan ay magkasama ang dalawang individual upang magsama ng pangmatagalan at panghabang buhay. Ngayon ay tingnan natin kung ano nga ba ang kaugalian ng pag-aasawa sa Batangas. Una ay ang naisanan. So ang naisanan, ito ang tawag sa kasalang namamanhik ang mga magulang sa kalalakihan sa mga magulang ng kababaihan. So sa naisanan, di ba sa pag-aasawa, merong nagaganap na ang pamamanhikan kahit dito sa atin. So itong naisanan, ito yung tawag sa Batangas na kung saan ay pinag-uusapan ng pamilya ng lalaki at pamilya ng babae kakasal ang patungkol sa kasalang magaganap. Next ay pamamaysanan. So, maaari mo bang basahin Binibini? Pamamaisa, lahat ng kamag-anak at kapatid
magaganap na kasalan, hindi lamang yung pamilya lamang ng babae ikakasal at pamilya ng babae ng lalaki ikakasal. Kung kaya't ang kanilang baryo ay abala sa magaganap na kasalan. Dito sa ilang ay pero parang ganito, meron silang mga handaan na napakarami na parang para sa, hindi lamang sa para sa dalawang baryo ay dalawang pamilya, kundi sa buong baryo. So, dumako naman tayo sa mga hakbang sa pamamaisan. Una ay ang patubigan, pakibasa binibining Lizelle. Patubigan, kamag-anak ng lalaki ay pupunta sa bahay ng mga pinsan ng babae upang punuin ng tubig ang kanilang tapayan. Pamilya ng lalaki ay nasahang puno sa tapayan ng babae. Lahat ng tumutulong sa pagtubigan ay tutuloy sa bahay ng lalaki upang doon kumain. Maraming salamat binibining Lizelle. So yun ito yung unang hakbang sa pamamaisan na kung saan ay tinatawag na patubigan na kung saan ay ang pamilya ng kalalakihan ay kadalasan itong nangyayari sa kalalakihan na bukasa ng mga ng partido ng lalaki ikakasal na kung saan ay parang responsibilidad nila na punuin yung tubig ng kanilang tapayan. So, ang tapayan ay isang malayo. Yun yung ginagawa ng mga kalalakihan sa partido ng lalaki. Isa sila sa obligado na punuin ang mga tapayan ng mga pinsan ng babae ikakasal. So, dito sa Batangas, parang hindi lamang yung babae ikakasal yung pagsisilbihan. Ganon din ang mga pinsan ng kababaihan, na kung saan ay magiging abala ang pinsan o partido ng kalalakihan ikakasal. Yun yung isa sa mga kaugalian sa pag-aasawa sa Batangas. Ngayon ay tumako naman tayo sa pangalawang hakbang. Ito ay ang bulungan. Pakibasa binibini Rapunzel. Bulungan, ilang araw matapos ang patubigan, pupunta sa bahay ang babae ng mga magulang ng babae ang mga magulang ng lalaki, may dalang ng isang tambakol. Pag-uusapan nila dito ang isa ng kasal at magiging lihok at ninang sa kasal. Ganon din ang pamaraka. Maraming salamat binibining Tess. So, dito sa pangalawang hakbang na kung saan ay tinatawag na bulungan, di ba ang unang hakbang ay patubigan. So, pagkatapos ng hakbang na yun, ilang araw ay pupunta naman ang partido ng kalalakihan sa bahay ng kababaihan, kung saan ay mayroon silang dalang islang tambakol. Alam niyo ba yung islang tambakol? Yung islang tambakol ay tinatawag sa atin na tuwing sinabi ko kanina doon sa isang hakbang ay parang pamamanhigan pa lamang iyon. Dito naman ay pinag-uusapan na talaga nila yung petsa ng kasal, yung magiging ninong at magiging ninang. At ganoon din ang pamaraka. Alam niyo ba yung pamaraka? Hindi ko niya. So yung pamamaraka ito ay ang pamaraka ay ang pera na gagastos mo sa kasal. Ito yung tawag ko sa Batangas. Na kung saan ay tatalapin ko mamaya. Ito yung isang pamaraka. Ay, tambakol. Budloy. Search ko sila. Budloy. Ano po? Teka lang. Pirit sa gudya. Oo, pirit. Isdang tambakol na sa Batangas. Oo, sa Batangas. Ay, may natulingan. Diba, sinabi ko kanina ang pamaraka, ito yung pera. Ipapamili ng mga gagawin din ng babae, kakasal at kailangang gastusin ng lalaki. So sa kasalan, sa Batangas ay obligado talaga yung lalaki na kung saan sila
yung bibili ng mga kagabitan ng babae ikakasal. Sila yung gagastusin yung pera nila sa gaganaping kasalan. So, narito naman ang mangyayari sa anti-interference ng kasalan. So, una ay pagpapadala ng sabitan sa bahay ng mga ninong at ninang sa kasal. So, yung partido ng lalaki ay magpapadala sila ng sabitan. So, yung sabitan ay mayroong mga nilalaman na mayroong ang sabitan ay maaaring second basket na mayroong nilalaman ng mga prutas, maaaring din mga karne. Yung mga nilalaman ng sabitan ay ibibigay nila o iaalay nila sa ninong at magiging sa kasal. At pangalawa naman ay pagtatayo ng city ang artila na gagamitin para sa tugtugan. So yung city, di ba, kung napapansin ninyo, may mga tent bitaw na open kasi ang pagtawag doon. Yan may mga kanila kasat nila ng mga o mga ganyan yung sa Batangas na kung saan ay obligado pa rin yung pamilya ng lalaki na magtayo ng mga city at aartila o yung mga gagamitin para sa pagtutugan kagaya ng speaker, ng mic o kahit ano ang mga kagamitan na gagamitin sa para sa pagtutugan. Narito naman ang mangyayari sa gabi matapos ang hapunan. Una ay ang bangko ay ayos sa harap ng bahay ng babae. Sa harap ng bahay ng babae, mayroong iayos na bangko na kung saan ay uupuan ng mga kababaihan ay may mga dalagang bitaw at saka mga kalalakihan o kabinataan sa partido ng babae at lalaki. At pagkatapos nun ay sasayaw ang ikakasal o ang magnobya. Doon sa harap ng bangkong nakaayos sa harap ng bahay ng babae. Ngayon ay tumago naman tayo sa pangatlong hakbang. Ito ay tinatawag na sabitan. So, ang sabitan ay ang paghiling ng mga awitin at sa kalagitnaan ng tugtog, ang kinakasal ay sasabitan ng pera ng kanilang partido. So, sa sabitan ay mayroong karapatan na humiling ang kinakasal kung ano yung tugtog na nais nila patugtog. At sa kalagitnaan nito ay sasabitan sila ng pera na kung saan ay ang partido ng babae ay magsasabit sa lalaki at ang partido naman ng babae ay ang magsasabit sa babae kinakasal. Ayaw di magtawagan ang saso. Ano? Siguro sa isang pasibay. Ay, sibay. Oo, sibay. Sibay. Okay. Next ay, sa araw naman ng kasalan ay, ito yung mangyayari. Una ay, tutuloy sa simbahan para sa panrelihiyoso seremonya. Ito ay mangyayari sa umaga na bago sila ikakasal. Ay, sa umaga ng kanilang kasalan. Ito ay maaaring alas 8 or kung anong oras yung pag-usapan nila na pupunta sila sa simbahan. At ang susunod naman ay sasabuyan ng bigas at ulap-ulap sa puno ng hagdanan. So yung bago sa araw ng kasalan ay sinasabuyan ng bigas at ulap-ulap yung bagong kasal sapagkat naniniwala sila na ito isang basbas upang maging swerte yung pagsasama ng dalawang mag-asawa. At ang pamuli ay mayaalay ng kalamay at inumin bago pumasok ang ikinasal. So yung inaalay na kalamay ay kakainin ito ng mag-asawa o ng kinakasal bago sila pumasok sa So, sa pagpasok nila ay kakainin nila yung inalay na kalamay at inumin sapagkat kinakailangan na kainin nila ito upang isahin ito sa mga basbas sa kanilang maayos na pagsasama bilang mag-asawa. At next ay, pagkainom ng lalaki ng tubig ay saka lamang iinom ang babae. So sa kasalan, sa pagkainom yung lalaki, kung hindi pa nakakainom yung lalaki ay hindi pa maaaring uminom ang babae. Yun yung isa sa mga kaugalian nila. Bisan ibutukan ng babae, hindi kasi pwede mo inom. Basta, para pa mo inom ang
muna sa kasalan nila ay mamanuhan ang sinulo nila sapagkat isa rin ito sa parang basbas sa kanila, hihingi sila ng basbas na kung saan ay upang maging matibay at maayos yung kanilang pagsasama. Next ay ikaapat na hakbang, ito ay ang kainan. So, ginagawa sa ibaba ng bahay ng babae ang itinayong sipi. Di ba sinabi ko kanina yung sipi, yung basket? Yan, marag trapan kita na mga kailod taon. Basta puro sipi ay kanang trapal. Oo, tapos sa unang kainan, ang mga kakain sa unang kainan ito ay ang mga taong pumanang sa kasal o ang ninong at ginang, mga batang nagsalat ng saboy ng bulaklak. Sila yung unang kakain sa unang kainan. Next ay, parang schedule sa ilang bukaon. So, sa susunod na kainan, ito naman yung mga kakain. Ang partido ng kababaihan. So yung hindi maaaring mauna yung partido ng kalalakihan sa pagkain sapagkat isa sa mga kaugalian nila ay unang kakain ang partido ng kababaihan. At susunod naman ay habang kumakain ay may magaganap na pagtitinda. So, syempre meron silang aliw na ginagawa. Meron silang aliw na ginagawa habang nasa kainan. At ang ginagawa nila ay tinatawag nila yung partido ng kalalakihan na susunod yung kababaihan hanggang sa at ang ginagawa nila ay paramihan sila ng benta o yung mas damo kita mo palit kung sino mas marami yung bibili kung sa partido ba ng babae o partido ng lalaki. Ilan na lingaw-lingaw wala kumakain. Bakit sila ba schedule mo ka? Pero sa Surigao, mag-unang ang ginagawa naman tayo sa panglimang hakbang, ito ay ang gabi. Unang makatungtong sa bahay ng binan ay ang babae. Ang pangalawa ay pangungunahan ng parada papunta sa bahay ng lalaki. At uulitin ang bagong seremonya. So, dito sa David ay pagkatapos ng kasalan ay pupunta ang babae sa bahay ng lalaki at doon siya unang makakatungtong sa bahay ng kanyang biyanan. Na kung saan ay papunta sa bahay nito ay mayroong mangungunahan na parada. So, pagdating nila sa bahay ng biyanan nila, biyanan ng babae ay uulitin nila muli ang panibagong seremonya. At sasalampak sila sa puting kubo. Last ay pagbibihis. At dito sa pagbibihis ay ang pagbibihis ay magaganap sa bahay ng lalaki at doon na matatapos ang pamamaisanan. So parang dito sa pagbibihis ay yung babae kinasal ay doon matutulog sa binan niya o yung sa pamilya ng kanyang asawa. Kasi ba sila? So, pagkatapos ng linggong iyon, sa unang linggo nila bilang mag-asawa, ay doon sila matutulog sa binan ng sa bahay ng lalaki. At pagkatapos naman yun ay sa babae naman para magkakaroon ng palit-palitan muna sa loob ng 4 na linggo. Tapos siguro, amuyad ko ang isa sa ilang kaugalian na pagkatapos nila kasalan ay magpapalit-palit sila ng bahay na tutulugan. So, yun yung mga kaugalian sa pag-aasawa sa Batangas. Kung kaya't sa Batangas ay parang ang pag-aasawa ay isang pangarap ng mga kababaihan. Ngunit sa mga kalalakihan naman ay isa itong pangungot. Sapagkat na, di ba, italakay naman natin na kung saan ay sila talaga yung parang maraming responsibilidad. Una na rito yung perang ginagastos nila or gagastosin nila sa gaganaping kasal. Kaya para sa kanila, itinuring nila itong isang pangungot. Yung
yung pagpapakasal dahil iniisip nila yung perang gagastusin sa gaganaping kasal at ganoon din yung pamilya ng kalalakihan na kung saan ay abala rin sa gagawing kasalan. Hindi